The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, morning! Akala Good morning, namin. Brad Ted. Good morning, Cha. Meron tayong liham ngayon. Yes. Happy birthday muna sa tita ko, Maribeth Abelio. Medyo Thank you for being a Oo. great tita. Kinabahan ba? kami. Totoo bang birthday ngayon ni Nery Colmenares? Birthday nga ba ni Batiin natin. Sir Nery? Attorney Nery, happy birthday Happy po. birthday, Nery! Kung totoo na birthday ni Attorney Nery, happy birthday po. Pero ngayon, nandito na yung ating sulat, ano? Kung hindi totoo, advance. Oo, or belated kung tapos na. Pero ito mga kapatid, Pastor Jeff ang sulat ng ating letter sender na si Rodessa. Sabi niya dito, Pastor Jeff, kami po ng aking mister ay millennial parents. Ngayon, meron na kaming anak na teenager na nasa senior high school. At yung isa naman nasa elementarya. Isa lang dapat ang plano naming anak. Kaya naging malayo ang agwat ng kanilang edad. Bilang nanay, gusto kong maging present parate sa buhay ng aking mga anak. Subalit dahil sa modernong panahon na karamihan ay tutok na sa internet, hindi ko naman sila lubusang mabantayan. Bilang teenager, ang panganay ko may sariling social media account kung saan marami siyang followers. Madalas naming mapagkwentuhan kapag wala akong trabaho. Lagi niyang kinukwento na may nakikilala at nakakausap online. Masaya rin siya kapag maraming likes at engagement ang kanyang mga post sa pictures, videos, and stories. Bilang naiintindihan ko naman ang takbo ng online world, nasasakyan ko yung kwento ng anak ko. Pero inaamin ko na may pagkukulang kaming mag-asawa sa paggabay sa aming anak, lalo na sa pagdating sa aspetong espiritual. Sa kasalukuyan, nangangamba ako sa aming panganay. Sa obserbasyon ko kasi, parang ang mga kaibigan na nakukwento niya ay mga kaibigan lamang niya online. Wala siyang nababanggit sa akin ng mga pagkakataon na may nakakasama at nakakausap siyang kaibigan sa labas. Napapansin ko rin na habang tumatagal, nagiging tahimik na ang anak namin pagdating sa ibang tao. Pero kung titignan ko ang kanyang social account, kita ko confident siya, sumasagot sa mga nagre-react at nagko-comment sa kanyang status at post. At sa tuwing mababa ang likes ng post niya, napapansin ko malungkot siya. Kapag tahimik na ang paligid at walang pumapasok na notification sa kanyang telepono, parang di siya mapakali. Para bang nakadepende na sa taas ng online engagement niya ang validation niya sa kanyang sarili. Pastor, paano ko ba i-connect sa real world ang anak ko? Alam kong hindi sapat ang virtual connection. Ayaw ko bigla na lang niyang maisip na mag-isa siya kapag dumating yung pagkakataon na walang pumapansin sa kanya online. Ayaw kong maging comfort zone niya ang online world at mawalan siya ng koneksyon sa totoong buhay. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham ng isang millennial parent na si Rodeza. Maraming ganito, yung hindi na alam kung paano mag-disconnect sa online world at wala nang sariling buhay outside of social media. At kapag ikaw magulang at nakikita mo na ang anak mo ganun, ano nga ba ang gagawin? Pastor Jeff, ano ang gusto mong i-advise para kay Rodeza? Tulad din po ni Chacha na gusto ng mga likes at views nyo para malaki ang pasok ng Pero ikaw po, monetization. Talaga ba? Hindi ba ikaw yun, Pastor? Charot! chika lang. Well, una sa lahat, napakaganda ng puso mo bilang ina, ate. Hindi lahat ng magulang nagiging aware sa ganitong klaseng concern. Minsan nagkakagulatan na lang, depressed na pala yung bata and all. Pero at least ikaw, nakikita mo yung direksyon pagka nagpatuloy-tuloy yung anak mo. Hindi mo kalaban una yung social media, pero hindi rin ito dapat maging substitute sa tunay na connection. Kaya huwag mong sukuan dahil ang panahon ngayon, hindi lang tungkol sa discipline, kundi direction. So number one, i-reclaim mo muna yung puso niya before correcting the habit. Reclaim the heart before the correction. Before mo limitahan yung cellphone, kunin mo muna ulit yung puso niya. Ang point dito, connect before you correct. Kumonect ka muna sa anak mo before you make the necessary correction. Hindi agad yung pagbabawal ang kailangan mo agad i-impose, kundi presensya mo. Maglaan ka ate ng consistent na no phone bonding time with him or with her. Hindi ko alam kung anak mo, lalaki, babae, Kahit 30 minutes lang a day, sabay kayong kumain, maglakad sa village, manood ng movie together without gadgets. So kapag naramdaman niyang kasama ka niya at hindi sermon na about sa telepono niya, malamang medyo may mag-open yung kanyang puso. Sabi sa mga Kawikaan 22:6,
ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So, teach a child daw, teach your children on the way they should go. Paglaki niya, they will not depart from it. So, pangalawa, teach her where true identity comes from. Tama ka, delikadong yung validation ang gagaling sa views at sa likes. Sa ganitong yugto ng kabataan, kailangan niyang marinig mula sa magulang, anak, mahal ka namin. Kahit wala kang i-post, kahit hindi million ang views mo, kahit wala kang ang social media, you were loved even before you perform. Ipaalala mo sa kanya na ang halaga niya ay hindi nasusukat sa algorithm, kundi sa imahe ng Diyos, right? Na binigay sa kanya. That she or he is a dearly child of God. So, pwedeng yung gawin na sa family, meron kayong verse of the week, mga Bible verses about identity para ma-reinforce yung kanyang identity ay binigay ng the one who created him or created her. And lastly, guide her, don't just guard her. I-guide mo, hindi lang i-guard. Hindi masama mag-set ng rules, pero mas epektibo kung may rason. Ano ba yung why behind the what? Hindi yung, bawal na mag-telepono ngayon, bawal na mag-social media. Bakit? Tatanungin ka ng anak mo. Matatalino ng mga bata ngayon. So, halimbawa, instead of saying, bawasan mo social media mo, sabi mo, gusto kong sabay tayong mag-digital detox, anak, kasi ako rin, nahuhook na rin ako sa Facebook na to eh. Gusto ko, anak, magsabay tayong walang hawak na cellphone for this whole day and let's just explore yung city and stuff like that. Encourage mo yung real-world hobbies, pickleball, nauso ngayon, baking. Bahala ka kung anong gusto mong maging trip kasama yung anak mo. And lastly, pagdasal mo. Gabi-gabi, iluhod mo kay Lord tong battle na to, ate, because ito sometimes is a spiritual battle, hindi lang physical. So, again, kaya yan, labanan, kaya yang mabago yung rhythm, yung discipline ng anak mo, basta nandiyan kayo mag-asawa. Bigyan mo siya ng responsibility sa bahay. Pag-pray nyo araw-gabi, and the Lord will be with you. Mga Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki niya'y, di niya ito malilimutan. Tayo magdasal, Lord. Alam namin, Lord, na mahirap, Lord, kalaban ng social media, ang mga anak namin, Lord. And even kami, nagfo-fall sa ganitong trap na puro na lang telepono at screen ang kaharap. Lord, help us to say no, help us to limit our time and the discipline kung paano sabihin, Lord, at sa sarili na, hindi ito ang aking identity, hindi sa likes, hindi sa views. Turuan mo, Lord, ang mga magulang magkaroon ng wisdom to model it before their children. Na hindi lang puro no, pero sila ginagawa rin yung mga hindi dapat gawin. So salamat, Lord, kay ate sa pagbibigay ng kanyang panahon para sumulat at bigyan mo siya ng kalakasan. Malabanan, Lord, itong laban sa pagpapalaki ng anak na matino. In Jesus' name, Amen. 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 Lord, salamat po sa araw na ito muli sa aming pong napapanahong aral na napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanya pong pagmimission. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!